Take it away, Zach. Well, sabi nga ni Doc Guido doon sa kanyang survey, imagine mo, 19% lang Yes. ang naniniwala na ang mga senador ay magpapasya batay sa Ebidensya. Oo naman, ano? 32% ay tingin hindi. Which means mga sariling cynical political. Yes, sir. Piling mundo. Yes, sir. Well, this week, ang sabi ng bagong leadership ng Senado ay tapos na yung crisis sa Senado. Yes and no. No? Siguro tapos na yung leadership crisis sa Senado for now. Yes. Dahil manipis kasi yung agwat eh. Kaya anytime pwede yan magbago. Lalo na kung bawat isang senador is a separate republic Island. na ang pagpapasya ay based sa kanyang political calculation. Tama naman. Tama. Pero mahalaga rin na maunawaan natin na itong cycle na ito, na crisis, ay magpapatuloy. Hindi siya mawawala. At itong crisis na ito ay kinakailangang ma-resolve kung gusto nating maging maayos. Hindi lamang yung Senado bilang institusyon, kung hindi yung ating lipunan. Yun. Nakita natin, ito yung isa sa second shortest term as Senate President. Yes. As mga magmuno ni Alan Peter. Pero ito yung pinaka-destructive. Undoubtedly. Pinaka-destructive. Undoubtedly. Hindi ko alam, hindi ganun kadali para iahon yan. Yun. Doon sa kanyang destruction. No? Parang Humpty Dumpty yan eh. No? Pero, kailangan mo natin, from the very start, ay napakahina na ng institusyon. Actually. Ngayon lang ako nakakita ng Senado na halos kalahati ay may kaso. From obstruction of justice to corporate crimes, Yun na yun. to plunder, malversation, at saka crimes against humanity. Diba? The first Asians Yan. to be charged with crimes against humanity. Ibig sabihin, itong crisis na ito will be a vicious cycle. Yes. Unless sa 2028, What's needed? magkaroon tayo ng mga political reforms para ipagbawal na Yan. yung mga pork barrel na yan, Yun. yung mga allocables na yan, Yun. di ba? Ipagbawal na sa mga legislators na sila ay executive at the same time. Actually. Ayusin na nila yung pag-legislate. Huwag nang bigyan ng executive powers yung mga yan. Katulad ng mga ibang legislatura around the world, di ba? Yes. At talagang parusahan na yung mga tiwali, Yan. yung mga kawatan. At hindi lang yan usapin ng sino ba ang majority at saka minority. Correct. Usapin yan ng sino ba ang ilalagay nating mga senador. Usapin niya ng katauhan. Usapin niya na may track record. Usapin niya na may integridad. Yun. Kung itong mga ito, Yan. na karamihan ay tiwali, ang ibabalik natin sa Senado sa 2028, asahan nyo na tayo ay magiging isang failed state. Yun. Walang magbabago. No, magiging failed state tayo dahil punong-puno na yung tao dito sa ating krisis na kinasasadlakan sa korupsyon, Yes. sa impunity, sa Yes. state violence, no, sa mga napaka-walang kakwenta-kwentang mga leader. Yan. Diba? Yan. Kaya sa 2028, kung Yan na. gusto natin masagip yung institusyon ng ating Senado, Yan. mga institusyon sa ating lipunan, Yan. gusto natin masagip yung kinabukasan ng ating susunod na salinlahi. Kalusin na yung mga yan. Kalusin, no? Palta na yan ng mga tipo ng mga kandidato katulad ni Heidi Mendoza. Sino pa? Oh, Early campaign. Shelo Magno. Yan. Sino pa? Christian Esguerra. Huwag na yun. Ronald Huwag na rin yun. Si ano to? Ayan. Ayun. Pari Gutierrez. Diba? Chel Jokyo. Laila De Lima. Et cetera. Diba? Huwag na yung mga yan. No? Mahiya naman tayo. Ito yung parating na SONA. Yan. No, i-reprise niyan yung mahiya naman kayo. Oh, siyempre, ulitin yan, oh. Pero ang sigaw ko, mahiya naman tayong lahat. Yan. No? Yeah. Baguhin na natin yung dapat baguhin at kalusin na yung dapat kalusin. Sarap eh, no?
Kasi kung walang mangyayaring pagbabago sa mamamayan, lahat tayo masisisi na natin talaga. 4 alas, hindi ka makakatakas. 4 alas,